nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na. Marami pong kanyang kalakilang salita, ating pong dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. The discipline. Kahapon, meron pong tanong sa amin isang tao. Hallelujah, brother. Ay bakit po yung mga taga-iglesia ni Cristo ay mayayaman? Ang kanilang simbahan ay mayayaman, malalaki, maganda. Di ba kayo nagtataka mga kapatid kung bakit? Nakikita nyo, napakaganda kanilang mga simbahan, di ba? Hallelujah. Napakaganda po talaga, aircon. Hallelujah, hindi kayo maiinitan. Amen. Hallelujah. At naniniwala ako mga kapatid na ang church na yon o ang iglesia na yon ay sumusunod sa disiplina. Amen. At ang isang iglesia na walang disiplina at magulo, hindi po yan magpapalain ng Diyos. Tama, di ba? Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Tunay po lamang na hindi magpapalain ng Diyos ang iglesia magulo. Hallelujah. Lalo na po ang ating mga anak, ating po disiplinahin niya. Kaya po ako'y tumatayo dito, kailangan disiplinado po mga kapatid. Tayong lahat. Unang-una ang ating pong sarili. Amen. Kung tayo po lagi ay nagbabasa ng Biblia, sabi po doon, mapalad ang bumabasa at nakakikinig. Hallelujah. Tayo po nakakikinig, Brother Jer. At kung hindi tayo nakikinig, hallelujah, kabilang po kaya tayo sa mapalad. Hallelujah. Hindi po tayo makakabilang doon sa mapalad. Amen. Ilang pakikinig mga kapatid ang isa nang iniinis sa atin ng Panginoon. Amen. Pagka po tayo ay nakikinig, surely, hallelujah, walang aantukin sa inyo ngayon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Kasi mga bata, mga kikinig yan, hindi po yung mga magse-selfie o magse-cellphone. Tatawa si Sister Lilian. Hallelujah, di ba mga kapatid? Amen, wala nagse-cellphone dyan sa tabi-tabi dyan, Brother Revere. Hallelujah, makinig po tayo ng salita po ng Panginoon. This is the discipline of God in every one of us. Sa atin po mga kapatid ito. Amen. Sabi doon, mapalad yung bumabasa. Amen. Hallelujah, minsan hawak-hawak ng cellphone habang nakikinig. Pero iba yung binabasa. Pero ka nagkakamuhulog ng cellphone dyan sa pagbabasa. Amen, ng kanyang cellphone. Hallelujah, dalawa yung tenga nga naman. Ang isa ay nakikinig at yung isa ay nagbabasa. Amen, yung dalawang mata, yung mata nagbabasa pero nakikinig yung tenga. Hallelujah, mayroon ko maglingkod sa dalawang Panginoon. Tama, di ba? Matatawa po si Sister Dian. Di ba, Brother Wen? Amen? Hallelujah. Totoo po yung mga kapatid, sabi doon, mapalad ang nakikinig. Ano ay nakikinig? Ang pakikinig po ay ang pagtupad o pagsunod sa salita ng Diyos. Amen. Kapag ka po ang isang tao ay hindi nakinig sa salita ng Diyos, sisiguraduhin ko po sa inyo, sa impyerno ang inyong punta. Amen. Hallelujah. Sa impyerno po punta ng tao hindi marunong makinig. Hindi po yung papuntang langit. Alam niyo mga kapatid, meron din nagtanong sa akin isang tao, Brother, bakit po doon sa maluwang na daan ay marami ang pumapasok? Ay bakit po din sa makipot na daan ay makakunti ang nakakasumpong? Hallelujah, dahil po doon sa maluwang na daan, magagaling ang preacher dyan mga kapatid. Marami ang naililigaw. Kaya nga po, this time, sinasabi ko sa inyo, magbasa tayo lagi. Mapalad, hindi po malas. Pagka kayo hindi nagbasa, malas nyo. Hallelujah. Mamalasin pati ang buhay nyo. Pero pagka kayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, na siya nating buhay, hallelujah, suswertein po tayo. Look at me, mga kapatid. Ako'y nagpapatotoo sa inyo. Hallelujah. Pagka po ako hindi nagkasalita ng salita ng Panginoon, paglalakad ko lang dito, hindi ko ako abot sa sagdan-nagdan. Doon lang. Ako'y hihingalin. Pero hanggat ako ay nangangaral ng salita ng Panginoon, amen, andyan po yung aking kalakasan. Ama po yan, kaya po patutuhanan ni Sister Marjorie lagi. Hallelujah. The discipline of God, aklat po ng Mateo mga kapatid. Sa book of Matthew,
naman ay umahon siya sa bundok at pagkaupo niya ay nagsilabi sa kanya ang kanyang mga alagad. Hallelujah. Didisiplinahin na po ng Panginoon ang kanyang mga alagad. Ang Panginoon po magdidisiplina, kaya po the discipline of God. Listen very carefully, mga kapatid. Ang sabi po niya dito, and he opened his mouth and taught them, saying, binukan niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi. Ang sabi ng ating Panginoon, mapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng Pakinggan yung disiplina ng Diyos. Kailangan po lahat tayo ay mayroong mapagpakumbabang loob. Amen. Hallelujah. Ang mapagpakumbabang loob na iintindihan, inuunawa. Hallelujah. Laging mababa po mga kapatid, hindi mapagmapuri sa kanyang sarili. Paano yan? Yan yun mga kapatid. Kinakailangan may mapagpakumbabang puso tayo sa Panginoon, sa ating mga kapwa-tao, sa ating mga kapatid. Sabi nga doon mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, magsigawa kayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalong na sa inyong kasambahay sa pananampalataya. Amen. Maraming disiplina ang Diyos kung bubuksan po natin ang aklat ng Mateo. Amen. Hallelujah. Sabi po sa verse 4, mapalad ang mga nangahapi sapagkat sila'y aaliwin. May mga aliw ba kayo mga kapatid? Ang mga aliw ay ang banal na Espiritu Santo ng Diyos. At kung wala sa inyo o sa atin ang banal na Espiritu Santo, this worship is walang kwenta. Wala na. Pero mga aliw tayo, ang Holy Ghost. Kaya nga tayo narito, di ba? Sa pag-aawitan lang mga kapatid na Bibles ng bawat isa sa inyo. Amen? Sinong hindi na Bibles? Hallelujah. Lahat tayo ay na Bibles pagpapawit mga kapatid. Amen? Lalo na kapag tayo mayroon isang kapatid na, hallelujah, ni-respect natin na magpapaawit. Hallelujah. Brother Amin, nabigas kayo dyan sa kanya, di ba? Dahil siya po nagbabalik naman magpapaawit na salita sa awit na ng papuri, di ba? Nabibless tayo pagka nakakapiling natin ang ating mga kapatiran, di ba? Na hindi natin minsan nakakapiling. Yan po mga kapatid na kinakailangan. Meron natin tayong dinidisiplina ng Diyos anytime, anywhere, any place. The discipline of God. Kristiyano sa Kristiyano, pag pinating lang linggo. Hallelujah. Sabi nga po, magbilis kayo ng buong kagayaman ng Diyos. Kasuotan ng isang tunay na mananampalataya. Yan po ay isang disiplina. Amen. Kaya po sa araw na ito mga kapatid, disiplina kayo ng salita ng Panginoon. Hindi po ako ang salita po ng Panginoon. Amen. Kung bibisay ng buong kagayaman ng Diyos. Minsan karamihan po kasi, hallelujah, sinasabi ko itong mga kapatid ng tuwiran sa atin. Upang tayo, hallelujah, hindi tayo mainggit doon sa mga taga-iglesia ni Kristo kung bakit sila ay pinagpapala ng Diyos. Amen. Bakit? Sumusunod sila sa disiplina ng kanilang mga pastor. Dahil na nanggaling sa Panginoon. Hallelujah. Kapag sinabi ng ating pastor, mga kapatid, hallelujah, ang ating gawain na ganitong oras, ganun po tayo. Ano? Ganun po tayo. Tayo po unti-unti tayo minuhubog ng ating Panginoon sa tama. Hallelujah. Kung hindi po natin ito nagagawa mga kapatid, ipanalangin natin sa Panginoon. Amen. Ang mga bagay na ito, di ba Brother J.R.? Amen. Ipanalangin po lagi natin sa Panginoon, di ba sister? Amen. Hallelujah. Kaya po natanungin ko siya ng araw na yun, hallelujah. Pagsumingan po natin mga kapatid. Ang Diyos po ang dumidisiplina sa atin. Hindi po si Brother Rapin. Ang Diyos mismo. Kahit po ako. Ang Diyos ang didisiplina rin sa akin mga kapatid. Hallelujah. Sa ating mga pagkasuotan. Hallelujah. Ako'y napahiya mga kapatid. Ako po ay napahiya talaga. Ligo tayo. Swimming pool. Sino po yung nakaganap lamang ng tamang kasuotan? Pastor. Kami naligo na kapasyon. Di ba?
Gusto natin ma-rapture mga kapatid. Amen. Gawin natin ang kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Kung ano yung kalooban ng Panginoon, kung ano ang sinasabi ng Panginoon, yun ang ating gawin. Hallelujah. Kung ano ang dinidisiplina, inilagay po natin ng Apostol Pablo ang mga disiplina ngayon sa kanyang banal na kasulatan. Ang mga babae magsuot ng kasuotan ng isang pambabae. Amen. Hallelujah. Mahigpit po mga kapatid. Sabi po ng pastor na aking kausap, napakahigpit talaga sa inyo. Dahil sa kanya, ang Diyos po, hindi po ito maluwag. Mahigpit po talaga ang utos ng ating pong Panginoon. Hindi kinakailangan magkaroon ng kahit katiting na na libadura. Sabi doon mga kapatid, amen, mapalad yung bumabasa at nakikinig. Yun yung pakikinig mga kapatid. Sa Book of Matthew naroon lahat kung anong gagawin ng mga tao, amen. Hallelujah, para makamtan niya ang buhay na walang hanggan o ang kaharian ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po mga kapatid, hallelujah, praise God. Nakikita ko itong disiplina ng Diyos. Amen. Kaya po ba sila brother Rapinay, malalaki ang simbahan. Amen. Kaya po magaganda ang kanilang pinupuntahan. Amen. Kaya po sila nasa oras mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ay bakit po malalaki ang kanilang simbahan? Isipin nga niyo mabuti mga kapatid. Bakit? Isipin natin mabuti mga kapatid. Kung bakit? Kasi sila nagbibigay ng ayon sa kanilang kaya. Sabi sa Aklat ng Macedonia sa Book of 2 Corinthians chapter 8 verse 1. Hallelujah. Kaya nila nagagawa ang mga bagay na ito at kaya natin kayang gawin ang mga bagay na ito mga kapatid. Una-una, ibigay natin sa Panginoon ang ating sarili. Hindi tayo nagre-reklamo. Amen. Basahin niyo ang Aklat ng Macedonia sa Aklat ng Unang 2 Korinto chapter 8. Tingnan po natin mga kapatid. Baka sabihin niyo, gawa-gawa po nagkagawin niyo. Corinthians chapter 8, verse 5. Okay. Hallelujah. Sabi po dito, at ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Bakit nila nagagawa yun mga kapatid? Bakit nagagawa nilang sumunod sa ating pong Panginoon? Bakit nagagawa nila magpagkaloob ng ayon sa kanilang kaya at higit pa sa kanilang kaya? Hallelujah. Tayo may kakayanan, hallelujah. Totoo po yan, may kakayanan po tayo. Tama ba mga kapatid? May kakayanan po ang bawat isa po sa atin. Hallelujah. Sabi nga po kay Sister Margie, nakakabili ka nga ng tayo ay kumain doon sa labas. Magkano nakain natin dalawa? 192. Hindi mo may pagkaloob sa Panginoon sa araw ng linggo yung 192. Ano? Samantalang kaya naman mga kapatid, hallelujah. Kapag lalaanan natin ang lahat ng mga bagay, pupunta tayo doon sa ukay-ukay, bibili tayo. Amen. Pero yung Panginoon, hindi natin napaglaanan. Pinaglalaanan natin ang ating sarili. Pero ang Panginoon, kailangan po paglaanan
paano ka magkaanak ulit ka? Utos ng Panginoon yan. Huwag niyo kalilimutan ng pag-aabuloy. Hallelujah. Sino ba kinaabulo yan? Yung ba mga buhay? O yung mga patay? Kaya mga kapatid, amen, sa gabi, sa umakas tangaling ito. Hallelujah. Huwag kayo magkalala, maagang ako. Sabi dito, amen, paano nila ito nagagawa at hindi ayon sa aming sarili? At inasabi, kundi binigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin. Ngayon, kung hindi po tayo makikinig sa ating pastor, hindi rin tayo nakinig sa ating pong Panginoon. Amen? Amen. Pakakahan natin ang Panginoon mga kapatid. Kapag hindi tayo bigay nakinig sa nagsisipangaral sa inyo, hallelujah, hindi rin kayo nakinig sa Panginoon. Yes. Sino ba yung nahangaral sa atin? Hindi mo ba yung naglingkod ng Panginoon? Yung salita ng Panginoon ay nasa sa Kanya. Kaya lagi niyang pinapangaral ang kabutihan. Lagi niyang pinangangaral ang kababaan. Lagi niyang pinangangaral mga kapatid na huwag niyong kalilimutan. Huwag natin kalilimutan ang ating pagkakatipon. Huwag natin kalilimutan ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Huwag niyong kalilimutan ang mga spoken word na inyo. Wala na akong makita mga kapatid. Hallelujah. Nangatago na yata sa inyong mga bahay. Amen. Hallelujah. Dito man sa amin, marami kong spoken word yan. Nakalagay lang doon sa isang tabi. Amen. Huwag po natin kaligtaan mga kapatid ang mga bagay na ito. Amen. Dahil ang mga ating pong Panginoon, amen, ay ang salita ng ating Panginoon. Yun po ang ating pong inaasahan na doon ang ating buhay. Kung hindi nga po sa salita ng Panginoon ang inyong lingkod, yan ang inyong kapatid na si Brother Rapin, sigurado yun sa inyo. Amen. Wala na po ako, sigurado. Hallelujah. Siguro po ako bagamat ako'y buhay, nandun na lang ako sa isang tabi. Ang salita ng Panginoon ang siyang nagbibigay ng kalakasan. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Ito hindi ayon sa nasa kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Panginoon. Hindi po yung nagagawa ng isang tao, hindi ito po kalooban ng God. Ano ba yung kalooban ng Diyos, mga kapatid? Amen. Kaya ito sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, sa mga taga-Corinto, amen. Kasi pupunta sila sa Corinto, mga kapatid. Ito mga taga-Macedonia ito. Gaano ba kahirap ang taga-Macedonia, brother? Hallelujah. Mahirap po ang taga-Macedonia. Ang Macedonian Church. Hello? Ang Macedonian Church ay napakahirap na iglesia. Mga kapatid, kung titingnan po natin sila, mga kapatid, sila ay tatlong kahig, 2 tuka. Mahirap pa po ito sa atin. Samantalang tayo may merienda pa, no? Kasi 3 merienda sa maghapon. Brother Wen. Amen. May kain pa sa ating gabi. Di ba? Totoo po yun. Kumakain nga po sa ating gabi. Pero Macedonian Church, kulang ng pagkain. Napakahirap nila. Pero sila gumagawa, nagkakaloob sila ng higit kaysa kanilang makakaya. Hindi po mag-iinap ang iglesia nito. Amen. Tandaan ninyo, sinasabi ko, hindi mag-iinap ang iglesia nito. Hindi po problema si Brother Arnett at ang ating pong pastor. Hallelujah, sa pagbabayad na simbahan ito. Amen. Yes. Hallelujah. Hindi po tayo problema. Amen. Na tayo po makasuporta ng pagpunta doon sa Quezon, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Kung tayo magiging isang taong giver. Amen. Yes. Ating Panginoon. Hallelujah. Sabi na natin, Panginoon, mapalad ang nagbibigay
kapatid. Hallelujah. Subukin natin ang mga bagay na yan. Tandaan niyo mga kapatid, hallelujah. Para kung tayo gusto natin pagpalain tayo ng Panginoon, ayaw natin kasi subukin. Hallelujah. Bakit? Bakit nga ba? Kaya nga po kung ako nasa teaching, lahat kayo tatanungin ko, bakit nga ba ayaw natin subukin? Hallelujah. Kasi nga tayo nangihinayang. Amen. Ano, Brother Vern? Amen. Minsan tayo nangihinayang sa ating i-offering, sa ating ilalagay sa tithes box. Hallelujah. Yabang alam naman natin mga kapatid, amen, ang ating pastor, ang mga lingkod rito, hindi po ito lingkod na upahan. Hindi po ito lingkod na bayaran. Tayo po yung mga mananampalatayang nabubuhay tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. At po sa English, living by faith po tayo. Yes. Hallelujah. Sabi ko, marami po ako na-obserbahan mga kapatid. Bakit di kayo mga pastor? Sila po yung mga teacher, sila yung nagre-resign sa kanilang pagti-teacher at nagpo-full time po mga kapatid sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi ang mga kapatiran po doon ay disiplinado. Amen. Amen. Disiplinadong magbigay para sa Panginoon. Amen. Napaginawa po mga kapatid kung ating titignan. Hindi po yan mabigat. Hello? Amen. Amen. Kailangan po tayo maging disiplinado mga kapatid. Tayo po. Sabi ko, ano po kung nag-preach po? Panginoon. Hallelujah. Ayan. Yun sinabi ng Panginoon. Hallelujah. Bago ko tumayo ito. Ito yung pangalan mo, brother. Ang aking disiplina. Disiplinahin natin ang ating pong sarili. Tayo mismo. Kayo mismo. Hallelujah. Na kahit na po ako'y mangaral din sa pulpitong ito, mga kapatid, at hindi nyo ito pakikinggan. Hallelujah. Wala rin po yung kwenta. Lahat ay walang kwenta. Kahit 10 beses akong mangaral dito. Amen. Naaalala ko yung aking church na pinagalingan kami sa Kaling. Ito po ito. Lumikas yung aming pastor. Hallelujah. Why? Bakit nga ba? Kasi po pagbubukas ng tayo sa box, 30 pesos. Makakabuhay ba yun ang family? Kung ikaw isang teacher, paano ka mag-resign sa pagiging teacher mo? Kaya nangyari mga kapatid, salamat sa Panginoon. Amen. Nagpasalamat pa rin ako sa Panginoon. Hallelujah. Saan po kami dinala? Dito sa Taguig. Napunta kami dito sa Wawa. Hallelujah. Napunta kami ng Quezon kung saan-saan. Bakit? Mayaman ng Diyos. Palakpan natin ang Panginoon. Amen. Mayaman ng Diyos. Subukan ninyo mga kapatid. Hallelujah. O subukan natin ang mga bagay na ito. Ibigay natin sa Panginoon ang ating sarili. Gawin natin ang ating makakayaan para sa Panginoon. Gagawin din ng Diyos. Obligado ang Diyos, mga kapatid, na gawin kung ano ang gusto natin. Ang lahat ng bagay natin kung pangangailangan. Hallelujah. Andiyan lang yan. Look at this. Yung word na sa blood ko ng malaki. Ang sabi ng ating Panginoon dito, malapit na po ako matapos mga kapatid. 5 minutes ka lang siguro. Book of Malakay, chapter 3. Amen. Hallelujah. Sabi po dito, dali ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamali upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sumukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko buksan sa inyo ang mga durungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang